Panibagong pangaras ng mga barko ng China na itala sa gitna ng humanitarian mission ng bansa sa Bajo de Masinloc. Para sa iba pang detalye, may ulat si Ryan Lazigas. Live, Ryan! Alam mo, Aljo, sa kabilangan ng matinding ginawang pangaharas ng Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na BRP Dato Bangkao, itinuturing pa rin ng BFAR na tagumpay ang kanilang humanitarian mission sa Bajo de Masinloc. Yan ay dahil, Aljo, nabigyan pa rin nila ng tonne-toneladang krudo ang mga mangingisda. Kasabay nito, Aljo, ay nanindigan ng BFAR na kailanman ay hindi sila pasisiil sa ilang bansa na pilit na inaangkin ang teritoryo ng Pilipinas. Ganito katindi ang lakas ng water cannon mula sa mga barko ng China. Animoy, binabayo ng malakas na bagyo ang BRP Dato Bangkao ng BFAR sa tuwing direktang tinatamaan ng tubig. Kung minsan ay nagzi-zero visibility pa sa labas ng barko. Attention all crew, attention all crew. Gold zebra, gold zebra. Go side. Chinese Coast Guard carry out water cannon. I say again, gold zebra. All personnel, please go inside accommodation. Ang mga crew ng barko ng Pilipinas, ramdam ang tila ngit-ngit ng Chinese Coast Guard. Matindi talaga to. Close encounter. Ito na yung pinagdaanan nila, oh. May mga pagkakataon pang sabay na binobomba ng tubig ang barko ng BFAR at binabangga na tila planong palubugin na. Sa loob ng barko, ramdam ang pagtama ng barko sa isa pang barko. Oh, babangga! Woo! Sapol! Bumangga! Ang BRP Bagakay naman, hindi rin nakaligtas sa magkabilaang pambobomba ng water cannon. Matapos ang ilang oras na pangaharas, nawarak at nasira ang ilang bahagi ng barko. Kabilang dito ang ilang navigational equipment. Sa kabuuan, 9 na barko mula sa China, kabilang ang 4 na CCG, 4 na Chinese Maritime Militia at isang warship ang gumitgit, bumuntot at nag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas habang patungo sa isang humanitarian mission sa Panatag Shoal o mas kilala bilang Bajo de Masinloc. Nagawang makalapit ng PCG sa bungad ng Bajo de Masinloc ng hanggang mahigit 500 metro. Dito naman nila nakita ang inilatag na floating barriers ng China sa southeast entrance ng BDM. Nangangamba naman ang BFAR na baka gawin ng permanente ng mga Chino ang paglalagay ng floating barrier. Sa kabila ng matinding pangaharas ng mga barko ng China, itinuloy pa rin ng BFAR ang pamamahagi ng krudo sa mga mangingisda. Pero imbes na sa loob mismo ng Panatag Shoal, isinagawa na lamang ito malayo sa BDM. Aljo, sa mga oras na ito ay naglalayag na tayo pabalik sa Bataan kung saan tayo galing, no? At kanina alas 12 ng tanghali nang matapos ang BFAR sa kanilang resupply mission sa mga mangingisda. Umabot, Aljo, sa 24 na mother boats, 24 na toneladang krudo, katumbas siya ng 24 na litro ng krudo ang naibigay sa mga mangingisda. Malaki naman ang pasasalamat ng mga mangingisda dahil malaking tulong daw sa kanila ang krudo na ibinigay ng BFAR. Aljo. Ryan, anong balak ng BFAR at ng Coast Guard ng Pilipinas sa inilagay na floating barrier ng China sa Bajo de Masinloc? Actually, Aljo, kasama yun, Aljo, doon sa i-inspectionin sana ng mga taga-BFAR para tingnan sana, Aljo, kung na permanente na yung floating barrier na inilagay doon. Kasi base sa impormasyon na ating nakuha, Aljo, dati ay nilagyan lamang yun ng pampabigat yung barrier na yun. At kung ating matatandaan, una na rin niyang pinutol ng mga taga-Philippine Coast Guard. Kasama sana yun, Aljo, doon sa inspeksyonin kung yun ba ay nakasemento na. Dahil kung yun ay sinemento na, may masamang epekto din yun doon sa environment, doon sa Bajo de Masinloc. Pero yun nga lang, Aljo, hindi na ito nalapitan na ng mga tauhan ng BFAR nitong barkong ating sinasakyan, maging ng mga taga-Philippine Coast Guard dahil nga doon sa isinagawang panggigit-git. Pero for sure, Aljo, yan na isa sa maging susunod na misyon ng gobyerno, partikular ng Philippine Coast Guard at ng BFAR. Aljo. Kami namang nahuling isda ang ating mga kababayang mga Pilipinong mangingisda. Hindi sila makapasok sa Bajo de Masinloc.
Diyan lang sila sa labas ng floating barrier na nilagay ng China. Ryan. So for Aljo, medyo okay naman yung huli ng mga mangingisda base doon sa ating pagtatanong-tanong kanina. Bagamat hindi na ito katulad, Aljo, noong mga nakaraan, last week lang nandun tayo sa Recto Bank. Ang sinasabi nila, Aljo, few days pa lamang sila doon sa area, ay talagang marami na yung isda. Pero ngayon, marami pa rin pero hindi na kasing dami. Ang idinadaing lang talaga nila ngayon, Aljo, yung presensya nga ng Chinese militia vessel plus yung presensya ng China Coast Guard na kung minsan ay talagang tinataboy sila, hinahabol ng rib para hindi sila makapasok. Partikular, yung Aljo, yung area, yung may southeast entrance ng Bajo de Masinloc, yung area na nilagyan ng barrier, floating barrier ng mga China Coast Guard, yun daw ay sagana sa isda na hindi na minsan mapasok ng mga mangingisdang Pilipino. Aljo. Alright, maraming salamat Ryan Lesiges.